Hi everyone! Welcome back sa aking channel na GTR Math Tutorial at Facebook na RJ Enseñado. So for today's video ay magdidiscuss tayo ng another Math Majorship Reviewer para sa Licensure Examination for Teachers, so number 13. So ang question natin ay tungkol sa number theory. So what is, so itong ibig sabihin ng phi na ito ay totient function. So what is totient of 45? So ibig sabihin niyan, number of relatively prime number dito sa 45. Okay, so ang choices 44, 30, 24, and 16. So try nyo munang sagutan bago panoodin ang aking solution. So ulitin natin na, ibig sabihin ng totient function ay iisa-isahin natin yung numbers 1 hanggang 45. Tapos alin doon yung mga relatively prime dito sa 45. So 1 and 45, 2 and 45, 3 and 45, 4 and 45 hanggang sa 45 and 45. Okay, so meron tayong tatlong cases para dito. May formula kasi, may shortcut. Para hindi natin isa-isahin. And then, ang gagawin natin, gagamit tayo ng formula. Tapos, para mapatunayan na tama yung answer natin, isa-isahin natin yung mga, ililista natin yung mga relatively prime number dito sa 45. Okay, so may tatlong case kasi tayo dito. So yung case 1 na formula, kapag yung number natin ay prime number. So case 1, kapag prime number, so totient of prime number, ang formula natin doon ay n-1 lang. Okay? Pero itong 45 hindi siya prime number no? So hindi natin pwedeng gamitin ito. So kung prime number n-1 lang ang sagot natin. So let's say kung prime number ang 45, ang sagot lang doon ay 44. Kaso hindi nga prime number yung 45. So mali na itong letter A natin na 44. Okay? So ang case 2 naman, kapag yung product nitong kapag pwede nating i-factor itong 45 na prime number dapat yung dalawang factors niya. Halimbawa, ang 45 equal siya sa 9 times 5 equal sa 45. So kung prime number itong 45 or product ng prime numbers, ang sagot lang dyan ay ima-minus natin sa 1 tapos i-multiply natin. So halimbawa lang na prime, so yung 9 kung prime siya, 9 minus 1, so magiging 8 na yon. Tapos itong 5 minus 1 din, so magiging 8 times 4 equals 32. O wala sa choices yung 32. So kung prime number, kaso hindi prime number yung 9, so mali pa rin itong 32. So ito yung case 1, kapag prime number. Case 2, product ng prime numbers. And then itong case 3 naman, kapag hindi prime, composite yung isa, or kapag may square. Kagaya nito, di ba? Ang 45 equal siya sa 9 times 5. Tapos itong 9 equal siya sa 3 square and then times 5. So ito na yung gagamitin natin, case 3. Kapag ano siya, naka-square yung isa or may exponent, tapos prime number na siya. So yung 3 ay prime number, tapos 5 ay prime number. So ang formula para dito ay yung mismong number 45, i-multiply natin sa 1 minus, di ba ito 3, so magiging 1 minus 1/3. And then ito naman kabila 5, so magiging 1 minus 1/5. Okay, so ito na yung formula, isolve lang natin yan. So we have 45, 1 minus 1/3, so itong 1 pwedeng gawin nating 3/3. So 3/3 minus 1/3, so we have 2/3. And then 1 minus 1/5, so itong 1 pwede natin gawing 5/5, so therefore that is 4/5. And then simplify na lang natin, cancellation na lang tayo. Itong 45 tsaka 5, so that is 9 na lang. Tapos itong 9 divided by 3, so makancel na siya, 3 na lang. So therefore, i-multiply na lang natin yung natira. So we have 3 times 2 times 4. Therefore, the answer is 3 times 2, 6 times 4. The answer is 24, which is letter C. So ngayon, para mapatunayan natin na letter C ang sagot, ilista natin yung mga relatively prime dito sa 45. So isa-isayin natin, magsimula tayo sa 1. So 1 and 45, prime yan kasi relatively prime yung 1 and 45. And then 2 and 45, so isulat ko dito yung 45 para malinaw. So 2 and 45 relatively prime. Yung 3 hindi kasi divisible yung, so ito yung mga factors natin, 3, 3 and 5. 3, 5, 9. So ano ba yung mga
hindi relatively prime. So meron tayong kapag divisible sa 3, divisible sa 3 tsaka divisible sa 5. So hindi relatively prime 'yon kasi dapat ang GCD ay 1 lang kapag relatively prime. So lampas yung 3. So we have 4, 5 hindi rin kasama yung 5, 6 hindi rin kasi divisible sa 3. So we have 7, 8, pwede yung 8, 9 hindi pwede, 10 hindi pwede. Okay, so ito yung mga single digit. So punta tayo sa 11 naman. So 11 prime number 'yan. 12, pwede yung 12. Hindi pwede yung 12, divisible by 3. So we have 13, pwede, relatively prime. 14, relatively prime. 15, hindi. 16, so relatively prime ang 16. 17, relatively prime sa 45. 18, hindi, dahil divisible by 3. 19, okay? And then we have sa mga to naman tayo, 20, hindi. 21, hindi. So 22, relatively prime ang 22 at 45. Walang common factor yan. Then we have 23. 24, hindi. And then we have 25, hindi rin. 26, so pwede ang 26. And then 27, hindi. 28, pwede. 28. 29, relatively prime din. Then 30, hindi. Then sa 30 naman tayo, so we have 31, relatively prime. 32 din. 33, hindi. Dahil divisible by 3. 34, and then we have 35, hindi ang 35, 36 hindi din. So we have 37, 38, 39 hindi. And then we have 40, hindi rin. So 41, 42, 42 is divisible by 3 pala. So hindi kasama ang 42. So we have 43 and 44. 45 syempre hindi dahil parehas yung 45. Hanggang 44 lang tayo lagi. Bilangin natin lahat yan. 1, 2, 3, 4, so 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. So eksakto, 24 yung mga relatively prime dito sa 45. So hanggang 1 to 45 itatayin natin. So eksakto 24. So the correct answer is 24. Okay, so that's it. So thank you for watching. I hope nagustuhan nyo ang explanation ko para sa Euler's totient function. Okay, so kung may math question po kayo, i-comment nyo lang dito sa aking channel or pwede rin nyo rin akong i-PM sa aking messenger. Ayan, RJ Enseñado. So good luck po sa lahat na nagre-review para sa board exam ng Math Majorship. So bye-bye and God bless.